farmers doon kung meron silang natatanggap. Hindi, ano natin, ang numero uno kong ebidensya kong si Nelson, nagpalista ito eh. Sa kanilang barangay. alam ko. Nagpalista pa ito ko. Oo. Ikaw ba, Nelson, nakatanggap pa mula anong ilan? Wala eh. At siya naman ay lehitimong farmer na yan. Kulay na kulay lang, nakita mo naman. Lihiti, oh. May natanggap ka ba? Wala eh. Hanggang ngayon ba? Wala pa rin? Yan na nga sinasabi ko sa atin eh. Oo. Ang dami nating dapat na ayusin. Oo. Ang dami talaga. Ang daming hamon. Sana Hindi po- lang mga agriculture. Ngayon, Oo. nabawasan pa yung budget ng agriculture. Ay, oo. Akala ko ba eh, Hmm. akala ko ba itatangka na, ipupundar natin ang isang programang pang food security. Opo. Pagkatapos babawasan mo yung budget niya. Mm-mm. Eh parang yung nakikipag-away tayo sa West Philippine Sea. Ah. Na minomodernize natin ang ating kasundaluhan. Oo. Pagkatapos binawasan mo ng 15 billion ang budget ng DND. Opo. So, parang taliwas doon sa gusto mong mangyari. Ah. Di ba? Oo. Binigyan naman daw sila ng 350 na food allowance kong eh. So, Di ba? magkano? 350 per food allowance. Binawasan sila ng pondo pero may 350 naman daw sila na subsistence allowance ata. Oh, ganun ang kalunos-lunos na kalagayan nila. Sa sarili niya yon. Opo. Eh, paano yung ating programa kung paano galangin tayo sa West Philippine Sea? Aha. Ang akala ko ba magpupuntar tayo ng ganito? Aha. Para hindi naman tayo masyadong ginaganong-ganon na lang ng Aha. kung sino-sino na mga players dyan sa West Philippine Sea. Aha. Paano? Kaya nung dumating yung monster ship ng China, nagtakbo na agad tayo, may monster ship eh. Yung bang 350 na yun na naidagdag mo doon sa food allowance o Subsistence allowance nila. subsistence allowance niya Opo. eh. Yun ba ang kanyang ihaharap doon sa mga katunggali natin Sa ng West interest doon sa West Philippines Sea? Aha. Kikilalanin kayo 350 mo? Oho. Ay, nako. Well, anyway, balikan ko lang yung punto kong ako'y hinayang na hinayang. Kung, Sino bang hindi Hinayang na manghihinayang dyan? Mhm. Sabi ko nga, iisang bansa natin eh. Opo. Nakaharap tayo sa napakaraming hamon. Ang pinag-uusapan lang natin agriculture. Na Opo. napaka-importante pa naman sapagkat dito pinagmumulan ng kinakain ng bamayang Pilipino. Oho. O hindi mo ba isa sa alang-alang yan? Opo. Isa yan sa hamon. Napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Naku. Yung napakataas na presyo ng pagkain na hanggang ngayon ay hindi may bababa. Oho. So, kung pagsasama-samahin pala natin ko, nakita mo lang Kaya nga tayo Oo. siguro, yan ang dahilan kaya tayo nagpasya na magkaroon ng isang malakihang rally. Opo. Kasi kapag hindi tayo nagkaisa para makuha yung kapayapaan na yun, kahit kailan hindi natin ma-achieve yung objective na magkaroon tayo ng food sufficiency. Kung wala talagang kapayapaan ko no? Hindi tayo payapa eh. Hindi tayo nagkakaisa eh. Oho. Isip-isipin mo, hindi natin malaman kung anong gagawin natin eh. Kung sabagay, marami na tayong Pilipino. Palagay ko, 117 million na tayo eh. Opo, tama kayo. Panglima na tayo ata sa mga bansa na pinakamalaki ang populasyon eh. Mhm. Kinakaya nating pag-usapan lahat ito. Oho. Ay, nako. Pero paano natin sisingilin kung yung mga nakolekta doon sa rice tarification law na paano natin masusuma na Puntahan mo yung Commission on Audit ayong COA? para masurin niya. Talaga bang Oo. lahat ng mga farmers ay nabibigyan ninyo? Sinong farmer siguro? Siguro sa palatuntunan ito, sinong farmer? Bakit nga yung mga farmer sa aking barangay wala silang tinatanggap? Mga farmer yun eh. Mismo sa inyo na. Yung iba rin nakasulat nga dun sa May listahan. May listahan eh. Tanungin ko si Briggs na Baera kong. Tanungin mo. Briggs, baka naman meron ka, hindi mo lang sinasabi kay Kong. Di ba? Si Briggs nga hindi nakalista eh. Ganun ba? Hindi siya Oo. nagpalista. Kuya Briggs. Hindi naman farmer yun, negosyante yun eh. Kasi alam ko, tagapag-alaga ng mga... Hindi ba, baka naman makapakinggan sa ating mga